So tayo po ay ito na po talaga ang pangwakas na pag-aaral natin dito sa tinatawag na Roman Road to Salvation. Pero bago po tayo magpasimula sa pagtatapos nito, ay basahin po muna natin ang isang mahalagang talata na magiging gabay sa pag-aaral natin ngayong umaga na matatagpuan sa Roma Kapitulo 1, talatang 16. Kung Roma Kapitulo 1, talatang 6, mukhang mali po yung akin na nakalagay dito sa aking notes. So doon po sa Roma talatang 1, kapitulo 6, ang labing-anim, ang nakalagay po rito ay sinasabi yung katotohanan patungkol sa ang mabuting balita, no? Na ito ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos para sa kaligtasan. No? At bago tayo magpatuloy nga dun sa katotohanan na yon, balikan natin yung mga talata na ating pong napag-aralan sapagkat napakarami po nitong talatang ito at maaaring marami sa atin ay nakalimutan na. Ngunit yung mga talatang ito yung mga talata na ibabahagi po natin dun sa mga tao na kakilala natin, dun sa mga tao na nais natin na katulad natin na nakapakinig ng mensahe ng mabuting balita ay madinig din nila na sa pamagitan ng ninyo na nakapag-aral ng salita ng ating Panginoon Diyos, sa pamagitan ninyo na nadinig ninyo ang mabuting balita at nagkaroon kayo ng pananampalataya. Ito ay mga katotohanan na hindi po dapat natin sarilihin sapagkat kung ito ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, na alam natin na tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang pinananampalatayaan natin na tayo may kaligtasan na may mga tao na maaaring tinatawag natin mahal natin sa buhay. Pero kung mahal natin sila, ay hindi po natin sila dapat pabayaan na sila ay patungong impyerno. Sabi nga rin po ng salita ng ating Panginoon Diyos kailangan may pagkilos tayo kung saan baga parang aagawin natin sila. No, tayo kikilos na ibabahagi natin ng mabuting balita na hindi tayo papayag na basta-basta na lamang na sila ay papanaw sa mundong ito na hindi nila alam kung saan tutungo ang kanilang kaluluwa. Sapagkat ang isang tao na hindi niya alam kung saan patungo ang kanyang kaluluwa, alam po, madalas po, ito yung mga tao na wala talagang pananampalataya pa kay Jesus. At nakakalungkot man na sabihin, pero ito po yung katotohanan na sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos May dalawang uri lamang po ng tao sa mundo. Yung taong may pananampalataya, kung sino si Kristo Jesus, at mga taong walang pananampalataya. At tanging nga ang mga taong may pananampalataya lamang, sila po yung nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas na nadinig nila ito mula po sa mabuting balita. Kaya naman, yung mga talata, una sa Roma Kapitulo 3, na pag-aralan po natin ito po yung ating tinuunan nung buwan ng January. Sabi po rito sa talatang 3, Kapitulo 3, talatang 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At sinundan po natin sa Kapitulo 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa Roma Kapitulo 5, talatang 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At pagdating ng buwan ng Abril, tayo ay sumusog sa Roma Kapitulo 6, talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At pagdating po ng buwan ng Mayo, tayo ay sumusog naman sa Roma Kapitulo 8, talatang 1, kaya nga wala nang kahatulan, parusa sa mga taong nakipag-isa na kay
Kristo Jesus. At nung nakaraang buwan, atin naman pong binigyan ng diin ang Roma Kapitulo 10, talatang 9. Kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon, buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ngunit ano-ano ang 5 mahalagang katotohanan ng salita ng Diyos mula dito sa aklat ng Roma? At yun nga po kagandahan ng aklat ng Roma, sabi nga po ng maraming scholar at mga Bible expert, kung nais mo na magkaroon ng pundasyon na ang iyong pananampalataya, kung ano ang dapat mong pinaniniwalaan o pinaninindigang mga katotohanan, ay ulit-ulitin mong basahin at aralin ang Roma sapagkat ito ay kumpletong teolohiya na kailangan ng bawat mananampalataya. Kaya naman po dun sa 6 na talata na ating pinag-aralan ay maliwanag kung saan ay kung sususugan natin yung mga bahagi ng pagkahati ng aklat ng Roma ay makikita natin ang mga katotohanan ito sa Roma. Ito ay patungkol dun sa una sa lahat sa sinabi ni Pablo na ito ay ang mensahe ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa kaligtasan. Ngunit ano ang mensaheng ito? So una dun sa Kapitulo 3, talatang 10 at Kapitulo 3, talatang 23, ito po ay patungkol sa kabanalan ng Diyos na dapat na ito ang kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos para makita natin na tayong lahat, ang buong sangkatauhan, doon sa kaluwalhatian ng kanyang kabanalan na ito ay magbibigay liwanag sa katotohanan ng ating katauhan ay dapat makita natin na tayo ay hindi karapat-dapat na tumayo sa presensya niya. Sapagkat doon pa lamang nga, doon sa hardin, nung nagkasala si Eva at Adan, alam nila sila ay nagkasala. At nung hinahanap sila ng ating Panginoon, hindi sila makaharap sapagkat alam nila sila ay makasalanan. Yun po ang isang mahalagang katotohanan na dapat natin tatandaan. Wala pong matuwid, wala kahit isa. Ngunit dun sa pagiging makasalanan natin, ang ating Panginoon Diyos ay may pagdidesisyon na ginawa. Kaya dito makikita rin natin sa Roma Kapitulo 5, talatang 8, ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos na ang ating Panginoon Diyos na tapos sa pamagitan ng kanyang pag-ibig at ito ang kadahilanan kung bakit nais ng ating Panginoon Diyos na iligtas niya ang kanyang mga hinirang, kanyang mga tao na gusto na itong mga ito, nais ko sila ay kapiling ko, ngunit paano sila paano sila mapupunta sa akin kung sila ay lumalayo? So siya mismo ang nagpasugo sa kanyang anak. Ang Diyos mismo ang siyang lumapit. Sa pamagitan ng pag-ibig na yun, yung paglapit ng ating Panginoon Diyos ay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Na si Jesus, yung kaganapan ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos kung paano ang isang tao ay inililigtas ng ating Panginoon Diyos. Then sa talatang 6, Kapitulo 23, ay ipinakita na kung hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng makasalanan, ito po ang karapat-dapat na tanggapin, ang puot ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ano ngayon ang kailangan ng isang tao na kung saan, kung ako'y isang makasalanan at ito ang karapat-dapat kong tanggapin mula sa Diyos, na dahil sa banal ang Diyos, ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. So kaya mahalaga na marinig natin yung katotohanan patungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos na yun ang kapamaraanan para ang isang kasalanang katulad ko ay maliligtas. Na si Kristo Jesus lamang at wala na pong iba na ibinigay ang ating Panginoon Diyos na kapamaraanan para sa kaligtasan ng tao at hindi rin po sa pamagitan ng sarili nating lakas o kung ano man ang kaya nating gawin. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating kasalanang mga ginawa. Bakit? Kasi sapagkat dito sa talatang ito
Ang sabi, kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. So sa isang kasalanan, ang isang parusa sa kasalanan ay kamatayan na. Kaya kung iisipin natin, naku, napakadami kong kasalanan. Baga parang kung sa korte, ako ay karapat-dapat sa multiple death penalty. Kung meron po tayong capital punishment, pero sa bansa po natin ay suspindido po yung pagpaparusang iyon, kaya naman may tinatawag na multiple life sentence na ilang beses nagbaga parang ako ay hindi na pwedeng palayain sa pagiging sa ginawa kong mga kasalanan. Ganun po ang pwede natin o karapat dapat nating tanggapin mula sa Diyos. Ang kapaturan, pangalawa naman, ng Diyos, ang makikita natin sa Roma Kapitulo 8, talatang 1, na ginawad ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan at ang pagpapawalang sala sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So tatandaan natin, sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ang kaligtasan. At ang biyayang iyon ay na kay Kristo Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Para maggampanan ng ating Panginoon Diyos at igawad yung pagliligtas na iyon, kailangan ay magkaroon po tayo ng pananampalataya. So yung pananampalataya ay parang yung sinasabi lang kung ikaw ay pupunta sa Quiapo at kailangan mong sumakay ng jeep, hindi ka makakapunta sa Quiapo kung hindi mo sasakyan yung jeep na papuntang Quiapo. Isasampa mo ang sarili mo doon sa jeep. Isasampa natin yung sarili natin doon kay Kristo Jesus at itataya ko na ang buhay ko sa Kanya. Ibibigay ko na ang buhay ko sa Kanya. Then, doon po sa talatang 10, talatang kapitulo 10, talatang 9, ito naman po ang tuon dito ay ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Si Jesus ang tagapagligtas natin kung paano ginagawad ng ating Panginoon Diyos ang kapatawaran para tayo ay gawing matuwid. Sa Kapitulo 10 ay makikita natin yung kaganapan ng kaligtasan na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Pagka si Jesus ay nakilala natin ng lubusan at tunay na ganap yung kanyang katauhan sa atin na siya ay ang ating Panginoon. So ang Diyos ang siyang nagbibigay ng bagong buhay upang ang kanyang nililigtas sa pamagitan ni Kristo Jesus ay magpatotoo na si Jesus ay Panginoon. Kung tunay na may pagbabago sa puso natin na si Kristo Jesus ang nag-ahari, yung Jesus na minamahal natin, lalabas at lalabas sa ating mga labi ang patotoo patungkol kung sino siya sa atin. Kaya lagi po natin tandaan ang pinakamahalagang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Kung bibigyan po natin ng isang pangungusap na summary ito, na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos lamang, sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. At yan po ay ang mahiliwanag na katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos. At dapat ang salita ng Diyos lamang ang batayan sa ating pananampalataya. Sapagkat kung hindi po batayan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos sa pananampalataya at sa buhay pananampalataya, ay wala po tayong pagluluwalhati na gagawin sa Kanya. Sapagkat kung paano nais ng ating Panginoon Diyos luwalhatiin siya, ay siya rin po ang nagbigay sa atin ng Kanyang pag-uutos, ng Kanyang kalooban. Ganito ko gusto ko na ang mga taong niligtas ko kung paano nila ako luluwalhatiin. Lahat po iyan nandoon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po ng mabuting balita na dapat po na maipahayag po ng ating mga labi ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon po umaga ay bibigyan po natin ng diin, ng pansin, yung paano ba natin ibabahagi ang mabuting balita sa pamagitan ng Roman Road to Salvation. So, practical na kapamaraanan. Kasi alam ko na yung katotohanan eh. Pero pastor, parang, paano? Hindi ako marunong.
Parang katulad ni Moses nung usap siya sa ating Panginoon Diyos sapagkat dahil nga dumaan siya sa matinding pagsubok sa buhay, eh, baga parang nawalan siya ng kumpiyansa na makiharap sa mga tao at sabihin sa kanila yung katotohanan na sinabi ng ating Panginoon Diyos sa kanya na ipahayag niya sa bayan ng Israel. So tayo ay maaaring, oo, dumaan tayo doon sa kondisyon na kung saan paniniwalaan ba ako ng mga tao pagka ako ay nagpatotoo sa kanila, na baga parang ito yung katauhan ko noon. Pero alam ko, Panginoon, dahil sa inyong biyaya, sa pamagitan ng inyong mabuting balita, patungkol kay Kristo Jesus na siya ngayong aking pinananampalatayaan, na aking napakinggan mula sa inyong salita, ito ang nagbago sa akin. At may bago na akong puso. At meron na akong bagong mensahe para dun sa mga tao na maaaring hindi naniniwala doon sa ako'y binago. Ngunit Panginoon, meron kayong mensahe, ito ang laman ng puso ko. Kailangan ko po siyang ibahagi sa iba. Lalong-lalo na, tatanda natin, sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, naalala ko kagad yung mga prinsipyo sa sales. Kasi po bago po ako bumalik sa pagpapastor, sinubukan ko pong pumasok ng mga mahigit 4 na taon po ako sa marketing sa isang pre-need company at nagtuturo ako ng mga ahente kung paano magtinda ng ibenta yung produkto ng pre-need education plan. So, isa sa mga itinuturo doon na unang mga tao na lalapitan ninyo kung kayo ay magtitinda ng produkto natin ay yung tinatawag na KKK. At ganun din po sa pagbabahagi ng mabuting balita. Yung mga KKK po natin, yung ating mga kapamilya, yung ating mga kaibigan, at yung ating mga kapitbahay. Sila po yung unang mga tao na babahagian natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pastor, ito nga nandito nga kami sa piitan Hindi yung mga bago na magiging kakosta ninyo. Di ba? So, okay pa rin iyon. So, yung mga bago na makakasama ninyo, maaaring hindi pa sila nakapakinig ng mabuting balita sapagkat hindi pa sila natin nakakasama sa pagsambang ito. Pero kayo, alam nyo na So ngayon, yung mga KKK natin, sila yung mga una natin babahagian ng salita ng ating Panginoong Diyos. So ano po ito mga kapamaraanan na ito na tutulong sa atin? Una, ang makakatulong na kagamitan. Iisipin natin, ano ba yung makakatulong na kagamitan sa akin sa pagbabahagi ko ng mabuting balita? So bilang halimbawa, tingnan natin yung ginamit na kagamitan ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, nung kanyang ipahayag ang mabuting balita sa mga tao upang makilala ng tao na siya ay ang Panginoong Diyos na nasa katawang tao. Ito po ay bahagi dun sa katotohanan ng storya kung paano ang ating Panginoong Hesus ay pinagaling niya ang isang tao na ipinanganak na bulag. Na sa aking conviction, itong taong ito, nung siya ipinanganak, wala po siyang eyeball. No? Kasi meron po dalawang uri ng bulag. Yung pinanganak na bulag, makikita natin, pag tiningnan natin yung kanyang mata, di ba? Lubog yung mata niya, ibig sabihin walang eyeball ang tawag doon. O meron namang mga ipinanganak na bulag na merong umbok yung kanilang mga mata, ngunit wala pa rin silang nakikita. Pero ito sa akin, ang aking pananaw dito ay ito yung uri ng bulag na wala pong eyeball. Bakit po? Nung lumapit ito sa kanya, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kung hindi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan niya. So, ito yung mahalagang katotohanan na mensahe ng ating Panginoon Diyos sa kanyang gagawing himala. Ipapakita niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, na yung Diyos dun sa lumang tipan ay siya nakasakasama nila nung panahon na iyon. Talatang 4. Kailangan gawin natin ang ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan.
Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid ito sa mga mata ng bulag. Marami pong mga speculation na nagsasabi, bakit kaya ginawa ni Kristo Jesus ito? Bakit kailangan ito ang gamitin niya, yung lupa, gumawa ng putik, o yung alabok? Sapagkat kung ikaw ay isang Hudyo, at alam mo yung tinatawag nating creation story doon sa Genesis, sa una at ikalawang kapitulo, kung paano nilikha ng ating Panginoon Diyos ang tao sa kapitulo 2, na nililok niya ang tao mula sa alabok ng lupa para ito ay magkaroon ng katawan at kanyang hiningahan para ito ay magkaroon ng buhay. Itong mama na bulag na katulad ng Diyos kung paano naglikha dun sa lumang tipan, ngayon si Kristo Jesus kumuha muli ng alabok, lilikhain niya yung mata na wala dito sa taong ito. Bibigyan niya ng mata ang bulag na ito. Yung Diyos na naglilikha, nagbibigay ng buhay, ay ngayon bibigyan ng mata, bibigyan niya ng liwanag ang buhay nitong bulag na ito. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag at naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na siya. So mahalaga, makikita natin po sa mabuting balita ang ating Panginoong Jesus ay gumamit ng mga kagamitan para ipahayag ang mabuting balita. At dito ginamit niya ang alikabok, ginamit niya ang putik, ang lupa, para ipakita sa kanila yung mahalagang katotohanan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos ay kapangyarihan din niya na magbigay ng mata. At eventually, makikita nga po natin, pag pinag-aralan natin ang mabuting balita, nagbibigay din ng buhay ang ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ang aking mga recommended na kagamitan sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Ang unang kagamitan na aking pong inirekomenda ay yung pagkakaroon po ng tinatawag na bagong tipan na Biblia na, ito po yun na makukuha po natin po ito libre. Libre po sa Philippine Bible Society. Ito po ay bahagi lamang ng Biblia sapagkat ito po ay bagong tipan. Ang bagong tipan na Biblia na ipinamamahagi ng Philippine Bible Society na pinagagawa po ng Generics Pharma. Sapagkat ang Philippine Bible Society meron pong ministeryo na tinatawag na Funded Scripture Distribution. Kaya nga pagka pumunta tayo sa mga generic pharma, pagka nais po natin na magkaroon ng Biblia, humingi tayo ng kopya, nagbibigay po ang mga parmasiya nila ng libreng ganito na pwede nating gamitin para maibahagi ang Biblia. O kaya naman, kung bultuhan ang gusto natin, pwede po tayong pumunta sa Philippine Bible Society, makipag-ugnayan sa kanila para magkaroon tayo ng maraming kopya nito. So ito po yung pangunahing kagamitan. Marami pang ibang kagamitan. Pero sa akin, ito po yung ginagamit namin tuwing Pasko. Pagka kami ngayon ay pupunta doon sa eskwelahan ng aking misis para ibahagi yung mabuting balita sa kanyang mga estudyante. So ginagamit ko po ito. Then pangalawang kagamitan na maganda na meron kayo ay yung tinatawag na highlighter or marker. Para doon po sa pagbukas sa Biblia, ay malalagyan nyo po ng mark yung yan po, malabo ng konti sa inyong screen, pero lalapit ko, yan, may yung nakadilaw na talata. So, imamarkahan nyo na po. Yung, o kung wala po kayong highlighter na ganyan, na dilaw, pwede nyo pong sulatan ng lapis, o kaya matingkad na ballpen. Something na kung saan ay makikita kagad yung talata. So, highlighter o bookmarker at nandiyan po, ballpen or lapis bilang pointer. Pastor, ano yung practical na kapamaraanan ng pagbabahagi? Sapagkat paglapit po natin sa isang tao, tatanungin natin yung ating kamag-anak. O, halimbawa, yung anak natin, nakita mo na ba ito, itong librong ito?
na nakahawak ka na ba nito? Nakabukas ka na ba nito? Nabasa mo na ba ito? Alam mo, ito yung salita ng Diyos na ibinahagi sa akin na nagbago ng buhay ko. So gusto ko, nais ko sana na ibigay din sa iyo itong aklat na ito. Alam mo, may mga bagay akong natutunan mula sa aklat na ito. So ngayon, dun din sa isang highlighter, ito po, nilagyan ko po siya ng ng mark, no, ng tinatawag na bookmark. Ito po ay isang post-it paper lang para pagka binahagi ko po yung salita ng Diyos, madali ko po nga mabubuksan ang Biblia at madali kong mahanap yung talata. Bakit po gusto natin na makita nila yung talata mismo? Sapagkat para itong talata ng salita ng ating Panginoon Diyos ay kasama sa pananalangin natin na gusto natin o nais ng puso natin, Panginoon, nawa mula po sa salita niyo mismo, kayo ang magsalita dito sa aking minamahal sa buhay na babahagian ko ng salita ng Diyos. So, Pastor, ano naman yung ballpen? Kasi po sa pagtuturo na one-on-one, mahalaga na may pointer ka kung may gamit kang isang aklat. So dito, pagka sinabi mong nakikipag-usap po kayo, no? Kaharap niyo yung kausap niyo, itinaas niyo yung pointer na ballpen ninyo. Titingnan niyo yung pointer. Alam mo, anak, ito yung nabasa ko. Ituturo niyo ngayon yung talata. Ito yung nabasa ko sa Biblia, oh. Ito yung talata. Tapos sasabayan niyo sila doon sa pagbabasa na itinuturo ng inyong lapis o ballpen yung mga talata o yung mga letra na inyong babasahin, mga salita, yan. At ganoon din, mamaya ay may pag-aaralan tayo kung gaano kahalaga itong pointer na ito dun sa pagbabahagi natin, one-on-one. One-on-one. Simulan po natin sa one-on-one. Wag po muna tayo magbahagi dun sa maramihan kung ito ay first time natin na pagbabahagi ng mabuting balita. Ibahagi natin itong mabuting balitang ito sapagkat kung makikita ninyo, si Felipe po sa aklat ng mga gawa ay may nakatagpo po siya na isang Ethiopian eunuch na nagbabasa ng Biblia. So tinanong ni Felipe itong mamang ito, naunawaan mo ba ang iyong binababasa? Sabi nung Ethiopian eunuch, maliban na may magpaliwanag sa akin, hindi ko maunawaan. At inoffer ni Felipe ang kanyang sarili upang ipaliwanag yung binabasa ng Ethiopian eunuch mula sa aklat ni Isaiah. At yun, ganun kapamaraanan ang nais natin na maranasan ng mga KKK natin sa buhay na mula sa salita ng ating Panginoon Diyos, maunawaan nila yung mahalagang katotohanan na dapat nilang marinig mula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng ating pagpapaliwanag. Din pangalawa ay ang mahalagang katanungan. Sapagkat nais po natin na isipin noong ating binabahagian yung ano ba ang nilalaman ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ito yung kapamaraanan din kung paano ang ating Panginoon Diyos ay pinag-isip niya ang kanyang mga disipulo para maunawaan nila yung katotohanan patungkol kung sino siya. At ganun din ang proseso sa pagtuturo para palalimin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Kaya naman po sa Mateo Kapitulo 16, at ito po ay madalas kong binabanggit, sinasambit na mga talata. Ito yung tagpo kung saan ay tinanong ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo. So dito po sa talatang ito, makikita natin sa Mateo Kapitulo 16, talatang 13 hanggang 16, nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? So, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kausap niya ang kanyang mga disipulo. At sumagot ang kanyang mga disipulo. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, prinoseso ng ating Panginoong Hesus yung mga tanong na ito sa kanyang mga disipulo, hindi dahil hindi niya alam kung ano ang nilalaman ng isip ng kanyang mga
disipulo. Ang pagtatanong ni Kristo Jesus ay hindi dahil sa kagustuhan niya na hindi dahil hindi niya alam yung kung ano yung nilalaman ng isip ng disipulo niya, kung hindi para maging maliwanag. Ito po ay para sa benepisyo ng kanyang mga disipulo na sila alam nila kung ano yung dapat na katotohanan na pinananampalatayaan nila. No? Hindi po ibig sabihin na ang ating Panginoong Hesus, ayan nakita nyo si Jesus nga, tinatanong ang kanyang mga disipulo Kasi hindi naman niya alam kung ano ang kung ano laman ng isip nila, hindi niya alam ang laman ng kanyang puso. Hindi po ganoon ang pag-intindi. Ito po ay kapamaraanan ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na ang tawag ay inductive Bible study. Pagtuturo sa pamagitan ng paggamit ng mga tamang tanong para kunin mula doon sa tinuturuan yung sagot na yung tamang sagot na dapat na makikita din nila sa salita ng ating Panginoon Diyos. Mga katanungan na nagsisimula sa sino, ano, paano. Yan po Baga parang gusto natin malaman dun sa kanilang mga puso't isipan kung talaga ang salita ng ating Panginoon Diyos ay naitanim na sa kanila. Ngayon, sa pagbabahagi naman po ng salita ng ating Panginoon Diyos, yung pagtatanong ngayon ay nais natin na maitanim naman sa kanila ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya doon sa ilustrasyon ko, halimbawa, nakikipag-usap na tayo doon sa babahagian natin ng mabuting balita. Pwede po natin tanungin. Ito po ay mga mahalimbawa ng mga tanong. Pero maaaring kayo'y makaisip pa ng mas magandang katanungan na kung saan bibigyan ng pahalaga yung katotohanan ng kabanalan ng Diyos at yung pagiging makasalanan ko. So, tatanungin natin yung kausap natin dito po sa talatang 3 hanggang 10. Anong kahalagahan? Ang kalagayan ng sangkatauhan. Bakit? Ano bang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos? So, ito yung sa Kapitulo 3, talatang 10. So, babasahin din natin yung susunod na talata. So, ito po yung marker ko. Makikita ninyo, nakatuon na kagad dun sa Kapitulo 3, talatang 10. Din, naglagay din po ako ng marker dun sa kasunod na talata. So, dun sa kasunod na talata, yan. Mababasa rin natin sa kanila yan. Gagabayan natin sila sa pagbabasa. At yung ating pointer, ituturo na natin sila doon sa pinakamahalagang salita na doon yung kasagutan sa tanong. So dito po sa Kapitulo 3, talatang 10 at talatang 23, at maaaring kung meron po kayong ballpen tsaka papel, no, maaaring gusto nyo kopyahin itong talatang ito. Pero wag ho kayong mag-alala, pwede pong reviewin ito kasi ina-upload po ni Brother Kiko ito dun sa Facebook page ng Balisin. So, ano ang kalagayan ng sangkatauhan? Bakit? Ano ang pamantayan ng Diyos para sa isang tao ay matuwid? Ano ang katauhan ng Diyos? Mula sa talata, makikita natin ang mga sagot sa mga tanong na ito ay nandoon sa mga talatang ito. Baga parang ang mga tanong na to reinforce, binibigyan ng pagtitibay na itong mga katotohanan na ito ay mahalagang katotohanan na dapat alam mo. Ito tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At dahil ito yung katotohanan kung sino tayo sa harapan ng Diyos, ano ang kailangan natin sa buhay natin. So pagdating po sa Kapitulo 5, talatang 8, pwede po natin tanungin, paano pinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig? So dito ay makikita natin yung kasagutan doon na kanyang ipinadala, ang kanyang anak na si Jesus. Sino si Jesus? At ano ang kanyang ginawa? Doon din po yung sagot sa ng ating Panginoong Jesus ay inalay niya ang kanyang buhay. So kailan pinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Doon tayo ay makasalanan pa. So yung mga sagot sa katanungan ito, hindi po tayo yung basta binuksan natin yung Biblia. Kasi ito po yung kadalasan ginagawa natin,
Pagbukas natin gusto natin tayo yung nagsasalita, tayo yung nagpapaliwanag. Pagka ganun po kasi kadalasan ang nangyayari, katulad dito sa pagpe-preach po ano, kadalasan po nakikinig tayo, ang nangyayari pagka hindi po tayo interesado, tapos lang may kahabaan ng konti, inaantok tayo, at nawawala po tayo doon sa ika nga proseso na isipin, di ba, pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan, yung mga bagay na ating napapakinggan. Ngunit kung meron tayong mga tamang mga katanungan at ituturo natin ang salita ng ating Panginoon Diyos, ginigising natin yung diwa ng tao na ating kausap para sila mismo mag-isip at unawain nila ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Din sa tanong sa Kapitulo 6, talatang 23, pwede nating tanungin, ano ang karapat-dapat na tanggapin ng sangkatauhan mula sa Diyos? Bakit? Ano ang walang bayad na kaloob ng ating Panginoong Diyos? So, nandoon din po yung sagot sa Kapitulo 6, talatang 23. Ano pinagkaloob ng Diyos? Ang buhay na walang hanggan. Sino si Jesus at ano ang katotohanan na siya ang Kristo? Then sa talatang 8, Kapitulo 1, ano ang kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos sa mga nananampalataya kay Kristo Jesus? Ano ang pagsampalataya kay Kristo Jesus? Then sa huling talata na ating ibabahagi sa kanila. So, dun sa Kapitulo 10, talatang 9, ano ang katibayan na ang isang makasalanan ay mayroon ng pananampalataya at hindi lang paniniwala? Okay? So, ito po, kaya nga po mahalaga na pinag-aralan natin muna yung mga talatang ito para parang merong tayong bala no sa kung ano man yung bibigay natin no, meron tayong mga ika nga may alam na tayo, hindi tayo mangmang doon sa katotohanan na pagka sila ay nagtanong katulad nitong tanong na ito ay sigurado may idea ang mga tao no, lalong-lalo na Pilipino, may pagkakaiba ba ang pananampalataya at paniniwala? At para sa atin, dapat maliwanag sa atin na magkaibang salita po yan. Sapagkat may mga tao na may paniniwala pero wala silang pananampalataya, pero ang taong may pananampalataya ay may paniniwala. No? Then sino ang mga may pananampalataya sa Kanya, kay Kristo? Ano ang ibig sabihin na siya ay Panginoon? Ano ang pagpapala ng Diyos sa mga nananampalataya na si Jesus ay Panginoon? So makikita ninyo, no, paulit-ulit kong nilalagay yung tanong, nandun bahagi sa tanong yung pagtatanong, si Jesus, yung Kristo, Panginoon. Sapagkat yun po yung sinasabi ni Pablo, na kapangyarihan ng mabuting balita. Yung kapangyarihan ng mabuting balita ay hindi nandoon sa pagsasalita natin per se ang kaligtasan. O, pero yun ang ginagamit ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Sa pakikinig ay nagkakaroon ng pananampalataya. Pero ano yung dapat nilang mapakinggan? Yung katotohanan kung sino si Jesus. Sapagkat si Jesus po, yung katotohanan ng kanyang pagkatao at ginawa, siya ang tagapagligtas. Hindi tayo ang nagliligtas. Tatandaan natin, dun sa mga taong babahagian natin ng salita ng Diyos. Isa sa mga bagay na parang pumipigil sa mga tao, paano pagka nag-share ako ng gospel, pastor? Hindi siya maniwala sa akin. Tanggihan niya ako, itaboy niya ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin problema iyon. Tatandaan natin, ang mahalagang tungkulin natin na may kagalakan sa puso natin ay ibahagi ang salita. Kung ayaw nila doon sa ibabahagi natin, wala tayong magagawa. No? Maaring dalawa lang yung kasagutan na yun. Maaring hindi pa yung panahon para talagang mapakinggan niya ang salita ng Diyos. Ngunit yung isang nakalulungkot na katotohanan, baka hindi talaga para sa kanya na maranasan niya ang kapangyarihan ng mabuting balita. Pero lagi natin na dapat sa puso natin, sabi nga po ni J.I.
na lagi nating titingnan ng mga tao na sila ay iniibig ng Diyos at nais ng ating Panginoon Diyos na maligtas. Okay? Yun ang dapat na nakukondisyon sa ating mga puso't isipan. Gusto ng Diyos na maligtas itong mga taong ito. Panginoon, para maligtas ang mga taong ito, kailangan kong ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Pero paano natin ibabahagi ang mabuting balita? Hindi po ito, ang mabuting balita po yung buong katotohanan patungkol kay Jesus. Kaya hindi po sapat. Kasi akin pong inuunawa, maganda po yung tinatawag na one verse evangelism. Hindi ko po sinisiraan yon, pero sabi ko, parang kulang ang isang talata lamang na ibabahagi mo sa isang tao. Pagkatapos mong ibahagi, iiwan mo sa kanya yung talatang yung baga parang isang calling card na nakasulat ang isang talata. Kaya ako, ang mas preferred ko na kapamaraanan ng pag-share ng gospel ay ibibigyan mo ng kopya ng mabuting balita yung taong binabahagian mo. Para pagka iniwan mo ang kopya ng bagong tipan sa kanya, doon sa taong binabahagian natin, ay ipanalangin natin, Panginoon. Nandun, naka-highlight na yung mga talata na shinare ko dun sa aking gustong maligtas, Panginoon, na maaring inyong ililigtas. No? Sana balikan niya yung mga talatang iyon. Pero, hindi lang balikan, kundi basahin niya. Kaya nga ang ganda sapagkat napakaliit, baga parang hindi siya intimidating na mate-turn off yung tao na huwag basahin. Na, uy, ano nga ba talaga nilalaman? No? Dadali natin siya sa punto na buksan niya at sa simulan niyang basahin. Now, of course, baka magulat siya pagka nagsimula siya sa Mateo, no? Na pagbabasa ng mabuting balita. Ang aking nire-recommend pagka nag-share ng gospel, ay lagi nating ituro sila na kung babasahin mo ang mabuting balita, buksan mo at una mong basahin ang aklat, ang mabuting balita ayon kay Marcos. Kasi yung presentasyon po ni Marcos ng mabuting balita ay parang katulad sa kaisipan ng Pilipino na paikot-ikot, paulit-ulit, na diretso sa punto na kung ano yung kailangan na malaman ng tao patungkol kay Kristo Jesus. Kaya kung may babasahin po na irerekomenda tayo sa isang tao gamit ang bagong tipang Biblia, na nabasahin muna nila ang aklat ng Marcos. Kasi pagka Mateo, puro listahan kagad ng pangalan, baka ma-turn off kagad sila dun sa pagbabasa ng Biblia. Pero kung kay Marcos, baka may action kagad na kaganapan. At nagsisimula yung story kay Marcos dun sa pagbabautismo, sa kapanganakan ni Juan Bautista. So may magandang ika nga, larawan kagad doon na yung kinukonekta kagad ni Marcos yung katotohanan sa pangako ng tinig na nandoon sa ilang na siyang naghahanda ng daan para sa tagapagligtas. Ngayon, din, bukod doon sa mahalagang katanungan na kailangan ay meron baon-baon natin. No? Alam natin sa sa papahayag ng salita ng ating Panginoon Diyos ay kailangan, dapat, syempre, alam natin yung mga kasagutan sa tanong na ito. Pero higit dun sa alam na natin yung kasagutan ng sa mga tanong na ito, kaya nating ipaliwanag. Kaya naman po, simula nung January, Enero, ay inisa-isa po natin yung mga talatang ito na ang aking panalangin, nawa yung mga talatang ito ay talagang naitanim sa inyo, naunawaan ninyo at ngayon alam ninyo buong puso anong nilalaman ng katotohanan ng mga talatang ito na mensahe na gusto natin na ibahagi dun sa mga KKK natin. So, yung sunod nating pag-usapan ay ang tamang pagpapaliwanag. Mahalaga po na tama pagpapaliwanag natin sa dami ng mga nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ayaw ko po na kayo ay dadagdag dun sa mga bulaang propeta, bulaang guro, bulaang tagapagbahagi ng salita ng Diyos, tagabahagi ng mabuting balita. Meron pong isang salita ang ating Panginoon Diyos at meron lamang po itong isa na maliwanag na katotohanan at pagpapaliwanag
para sa kaunawaan ng lahat ng tao. At dapat tayong lahat na meron lamang pong isang espiritu na tumanggap nitong isang salitang ito mula sa Diyos ay merong isang pananampalataya at katotohanan na hubog-hubog sa ating mga kaisipan. Kaya naman ang ating Panginoong Hesus, nung matapos niyang tanungin yung kanyang mga disipulo, no, hindi siya nahinto dun sa pagtatanong lamang. Ipinaliwanag niya ngayon kung bakit si Pedro at bilang representative ng mga kanyang mga kasamang mga disipulo ay kanyang naipahayag yung katotohanan na yun na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So sa Mateo Kapitulo 16, talatang 17, sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanya. Okay, kamali lang po, di ko napagtantong talatang ito. So ito po ay 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit." No? Ang katotohanan, ito yung nais natin na malaman ng mga tao. Na si pinapaliwanag ngayon ni Jesus kay Pedro, Pedro, ito yung kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos sa iyong pagliligtas, na yung katotohanan ay maging maliwanag sa iyo. Kapagkat kumilos ang banal na Espiritu sa iyo sa pamagitan ng pagkilos ng Diyos na ipaunawa sa iyo yung mga bagay na narinig, nasaksihan nyo na narinig nyo ng pagtuturo na nagmumula sa akin, yung mga bagay na ginawa ko, yung mga lahat na inyong naranasan, nakasakasama ako, ay naunawaan nyo ito ay katotohanan na nagmumula sa Diyos para makilala ninyo kung sino ako, ang Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ang nais natin na maranasan ng mga tao sapagkat ang Diyos ang siyang nagliligtas. So ipinapanalangin natin, papanalangin talaga natin yung tayo ng yung kahandaan natin na maipaliwanag yung mahalagang katotohanan na ito kung paano ang isang tao ay maliligtas. No? Kaya nga, ano ang ibig sabihin? Doon sa pinahayag ni Pedro, sapagkat doon sa sagot niya, sinabi niya, "Sino ako sa inyo?" Sabi ng ating Panginoong Hesus. So, kilala nila si Jesus sa kanyang pangalan na Jesus. Ngunit ano nga ba yung ipahayag ni Pedro sa kanyang labi at sabihin niya sa harapan ng ating Panginoong Jesus, "Ikaw po ang Kristo." Anong ibig sabihin na si Jesus ay ang Kristo? Kaya nga kung binasa natin ito sa aklat ng Mateo, sa pasimula pa lamang ng aklat ng Mateo ay binibigyan na kagad ng diin ang katotohanan kung sino si Jesus. Na kaya nga yung genealogy ay mahalaga. No? Yung sa unang kapitulo, unang talata, sabi, ito ang talaan ng ninuno ni Hesus Kristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. So may pagkukonektang ginagawa yung ibanghilista, may mahalagang katotohanan na tayong alam dito sa ating ninuno na sa David. May mahalagang katotohanan na tayong alam mula dito sa ninuno nating si Abraham. Ito yung katotohanan patungkol dun sa pangako ng Diyos na Kristo. Pagdating sa talatang 17, sa makatuwid may 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. So yung buong presentasyon ng mabuting balita ay baga parang argumento ni Mateo na malaman ninyo, merong ipinangako ang ating Panginoon Diyos kay Abraham. Tinitreasure natin yung pangakong iyon. May pangako ang ating Panginoon Diyos kay David. Tinitreasure natin yung pangakong iyon. At yung pangakong iyon sa lumang tipan ay nandun sa katotohanan ng inaasahan nating Misaya. Yung sa wikang Hebreyo. Yung Misayang iyon sa wikang Grego ay Kristo.
si Kristo. At sino itong Kristo na pinangako ng ating Panginoon Diyos sa lumang tipan? Paano tinupad ng Diyos ito? Ikalawang Samuel, Kapitulo 7, talatang 12 hanggang 13. Pagkapanay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, no? At papatatagin ko ang kanyang kaharian. So ito ay pangako ng ating Panginoon Diyos kay David. Ngunit sino ito? Isa dun sa mga anak ni David? Literal nga ba na ito ay yung pisikal na anak ni David? So para sa mga Hudyo, oo, nagkaroon ng kaganapan ito pero hindi eh. Sapagkat dito ay patatatagin. At hindi lamang matatag na kaharian ito, sapagkat ito ay walang hanggang kaharian. Siya'y magtatayo ng templo para sa akin. Uy, merong isang anak si David na nagtayo ng templo, si Solomon. Si Solomon nga ba ito? At sa kanyang angkan, magmumula ang mag-ahari sa aking bayan, magpakailanman. Yung hari na mag-ahari, magpakailanman. At ito yung pangakong pinangahawakan ng mga Israelita simula noong sa lumang tipan pa lang hanggang sa pagdating ni Juan Bautista at pagdating ni Kristo Jesus na ngayon sa kapahayagan ng mabuting balita, pinagtitibay nila. Tupad na ang pangakong ito at binigyan niya ng diin ni Pablo ito dun sa Roma Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 6. At ang katuparan ng pangako ng ating Panginoon Diyos kay David ay si Jesus. Siya yung Kristong pangakong hari. No? Siya yung Kristong pangakong hari na mula sa angkan ni David. Din sa Genesis Kapitulo 22, talatang 17. Ito naman yung pagpapalang pangako ng Diyos kay Abraham. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. So anong ibig sabihin ng pangakong itong pagpapalang ito? Na paano nga ba dadami na kasing dami ng buhangin at sa langit yung mga lahi ni Abraham? At ang katuparan na ito pinagtibay ni Pablo na ito ay si Kristo Jesus, sapagkat sa pamagitan ng iyong lahi pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. At yung pagpapala nga pong ito ay kumalat sapagkat ang mensahe ng mabuting balita ay ipinamalita sa lahat na yung pagpapala ng ating Panginoon Diyos at yung pinakamangalagang pagpapala na kay Kristo Jesus. At ito'y binigyan naman ng diin ni Pablo sa Galatia Kapitulo 3, talatang 16, na si Kristo Jesus ang katuparan at kaganapan ng pinakamahalagang pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa mga taong may pananampalataya na katulad ni Abraham. At yun naman po, mababasa natin yung katotohanan ng pananampalataya ni Abraham sa aklat naman ng Hebreo. Kaya dito makikita natin na dapat alam natin yung katotohanan ng salitang Kristo na may pinangako ang ating Panginoon Diyos at ano ang ibig sabihin ng pangakong iyon. Siya yung walang hanggang hari, siya yung walang hanggang pagpapala. So kung walang hanggang paghahari, walang hanggang pagpapala, sino ito? Kanino ba nagmumula ang walang hanggang pagpapala? Kanino ba nagmumula? At sino ba ang walang hanggang paghahari? Ito po ay ang ating Panginoong Diyos. So yung Kristo na kapahayagan dun sa lumang tipan, alam nila, itong Kristong ito ay Panginoon. Na kung saan si David sinabi niya, na kung sa aklat ng mga awit na tatawagin ng iyong Panginoon ang aking Panginoon. Yan, at ginamit ng ating Panginoong Yesus ang argumentong iyon nung kausap niya. Sinong kausap ni David nung kanyang sabihin itong talatang ito? Then, ano naman yung ikalawang bahagi noong pagpapahayag ni Pedro ng kanyang pananampalataya na tayo dapat alam din natin. Kasi yun yung baga parang magiging gabay natin. Itong mga katotohanan na ito, gabay natin para ipaliwanag yung mga talata sa Roman Road.
na hindi tayo baga parang do'n sa talatang iyon, ano nga ba talaga yung mensahe na kailangan na maibahagi ko sa pamagitan ng mga talatang ito? Mensahe patungkol sa ating Panginoon Diyos, paano niya tinupad yung kanyang pangako at ang katuparan ng kanyang pangako ay si Jesus, yung pangakong Kristo. At sinabi rin doon na siya yung anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ngayon nito? Doon po sa Juan Kapitulo 1, talatang 1-14. At gusto ko po basahin sa Ingles. Pagbigyan niyo po ako sapagkat may magandang salita sa wikang Ingles na hindi po na-capture ng wikang Pilipino, no? Sabi po dun sa wikang Ingles, gamit ko po ang New American Standard Bible. In the beginning was the Word. At para sa atin, sa may pananampalataya, at doon lamang sa simpleng pangunawa na basahin ito, alam natin ang pinapatukoy na word ay si Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ngayon, yung mga bulaang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay kanilang babaluktutin ang pagpapaliwanag ng talatang ito para ng patunayan, hindi si Jesus yung word na iyan na sinasabi sa Juan. Hindi. Pag binasa mo yung buong konteksto at lalong-lalo na, alam natin ng aklat ni Juan ay pagpapatotoo patungkol kung sino si Jesus. So kung pagpapatotoo ito patungkol kung sino si Jesus, anong ibig sabihin ng panimula niyang talata kung sino itong word na ito? No, doon sa kabuuan ng konteksto ng pagpapahayag ng mabuting balita ni Juan, alam natin si Jesus ito. Si Jesus ay Diyos. Then pagdating po sa talatang 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten. So wikang Ingles ang gumamit lamang po ng word na ito. Kung makikita natin ito sa aklat ni Juan. Yung word, yung salitang bigaten. Yung monogenos or yung monogenes. Yan. Mono, isa. Genes, yung kung saan natin kinuha yung salitang genes. No? So, isang genes. Then, from the Father, full of grace and truth. So anong ibig sabihin? Noong si Jesus ay ang monogenes na yung Diyos. Kasi tayo, ang mga tao po, ang uniqueness natin, pagka tayo po ay pinanganak, bagamat meron tayong sinishare na DNA, may bahagi ng DNA natin kung saan masasabi, itong taong ito, anak siya ng ganito kasi nandito sa kanya yung DNA marker na siya yung tatay niya. Pero yung kabuuan ng DNA ng bawat isang tao ay unique, magkakaiba. No? Hindi siya 100% na magkakatulad. Dito sinasabi sa atin na 100% kung sino ang Diyos, yun din ang ating Panginoong Jesucristo. No, yung kalikasan ng Diyos ay kalikasan ni Kristo. Yun po yung ibig sabihin ng word na bigatin. No, kaya napakabigat ng talatang ito na kung saan ipag naunawaan, alam natin, yun pala ang ibig sabihin na siya ang anak ng Diyos na buhay. Hindi ibig sabihin na dahil may ama at may anak, mas mababa yung anak kesa dun sa ama. Hindi. Sa wika ng na ginamit dun sa original na salita, ibig sabihin, sila ay isa lamang ang kanilang kalikasan. Kung ano ang kalikasan ng Ama, siya din ang kalikasan ng Anak sapagkat iisa lamang ang Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos. Pero hindi ibig sabihin dalawa ang Diyos. Isa lamang ang dalawa, isa lamang ang Diyos. At ngayon, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. May persona ako bilang Ama. May persona ako bilang Anak. At may persona ako bilang banal na Espiritu. Tatlo na magkakaibang persona. Yan. Isang Diyos na may tatlong persona. So, ang ating Panginoon ay nasa sa Kanya, nung siya'y nagkatawang tao, nasa Kanya habang siya'y nandito sa mundo,
ang kalikasan din ng Diyos. Hindi po nawala yung kalikasan na yun. Kaya pagdating po sa Juan 3:16, "For God so loved the world that He gave His only monogene," yung monogenes, yung kanyang anak, yung bigatin, "that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So ngayon, yung mga tao na walang pananampalataya na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay Panginoon, at yung salitang Panginoon sa wikang Hebreo, si Jesus ay si Yahweh. Sila po ay hindi ligtas, no? Wala sa kanila ang kaligtasan at wala rin sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. At kung nagpapahayag sila gamit ang Biblia, ang tawag po natin sa kanila ay bulaang propeta at nanliligaw sila ng mga tao para yung mga taong iyon hindi po pupunta ng langit. Dinadala po nila ang mga tao na makakasama nila patungong impyerno dahil sa pagtanggi nila na panampalatayaan, sa pagtanggi nila na paniwalaan, sa pagtanggi nila dun sa katotohanan na si Jesus, yung katotohanan na siya yung anak ng Diyos, ay ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos na Ama, yung Ama na tinatawag na Diyos sa lumang tipan, ay siya rin yung Diyos na naririto sa lupa na tinatawag namang anak. Kaya mahalaga sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, yung katotohanan kung sino si Jesus sa atin. Sapagkat kung yun ang katotohanan sa puso't isipan natin, yun din ang katotohanan na maibabahagi natin sa iba at maipapaliwanag natin. Mahalaga po, una, kaya natin itong ipaliwanag, kaya natin itong panindigan. Sapagkat pagka sinabi, ay, hindi naman bakit napakinggan ko doon sa radyo, napanood ko sa telebisyon, nakita ko sa internet, ito sabi nila patungkol kay Jesus. So, anong katotohanan niyan? So, kailangan kayang-kaya nating ipaliwanag ano yung ibig sabihin ni Pablo doon sa Roman Road na ating ibabahagi sa kanila. Uy, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng Panginoon, ng salitang Panginoon na yan, na ginamit ni Pablo sa bagong tipan? Yan din yung salita na ginamit dun sa lumang tipan, na pangalan ng Diyos, si Yahweh. Kaya naman napakahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, alam natin, kaya natin ipaliwanag yung katotohanan ng mabuting balita na ating napag-aralan, na may gamit tayong mga kasangkapan, na meron tayong mga katanungan na hindi natin kayang sagutin. Unat sa lahat, yung mga katanungan na yun, alam na natin kung ano ang mga sagot. At pagka binigay natin na nakuha natin yung pagsagot na ito mula dun sa ating kinakausap, kaya natin itong ipaliwanag sa kanila. Kaya naman, bilang pagtatapos, nais ko pong basahin sa atin, panghuli, ay yung talata dun sa Gawa Kapitulo 1, talatang 8. Kasi maaaring magsabi, Pastor, alam mo, hindi naman ako kasing husay mo magsalita. Pastor, alam mo, mahiyain ako Pero pagka may mga pagtatanong yung mga tao, kaya mo naman sumagot Kaya mo magsalita, no? At maaring hindi kayo kasing husay. Kasing husay ko, kasing husay ni Pastor Mike, kahusay ni Colonel Jimmy, na magsalita. At sasabihin na kagad natin sa sarili, ay hindi ako tinawag ng Panginoon para magpahayag ng mabuting balita na katulad ng isang ebanghelista. Tandaan po natin, hindi ko po sinasabi na kayo kailangan maging ebanghelista sapagkat hindi naman po tayo talaga tinawag na maging ebanghelista. Pero kung nabasa mo na ang salita ng Diyos at na maging maliwanag sa iyo ang katotohanan kung sino si Kristo Jesus, ang tawag na ngayon sa iyo ay isang saksi. Hindi saksi ni Jehovah, saksi ni Kristo Jesus. Na sabi po dun sa Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. 8 po ito. No? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem,
sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kayo'y magiging saksi. So, parang naalala natin si Mike Enriquez, ano? Kayo'y mga saksi. Bakit? Kasi may nakita kayo. May nakita tayo at nakita natin iyon mula sa salita ng Diyos. Nasaksihan natin na ang ating Panginoon Diyos sa kapangyarihan ng kanyang pagpapatotoo para malaman natin ang katotohanan na dapat na kailangan nating malaman, makikita natin nagiging buhay ito na patotoo sa atin ng Diyos para makilala natin siya sa pamagitan ni Kristo Jesus na ang mensaheng ito ngayon ay ang kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. Yung kapangyarihan na ito na ibabahagi din natin sa iba. Na ipapanalangin natin, Panginoon, kung paano nyo pinamalas sa akin ang kapangyarihan nyo kung na si Kristo Jesus ay ang Panginoon Diyos na nagkatawang tao na nagliligtas. Panginoon, nawa siya rin yung Jesus na makilala sa pamagitan ng pagbabahagi ko ng mabuting balita. Gawin ninyo ko, Panginoon, na isang buhay na saksi. Pero mahalaga, hindi lamang sa buhay natin. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay sa pamagitan ng pagbibigay ng salita ng Diyos sa iba. Kailangan ipamalita pa rin natin yung mabuting balita. Hindi lang po sapat na makita. Kailangan po madinig ng mga tao ang katotohanan na kailangan nilang malaman. Katotohanan kung sino ang Diyos. Katotohanan kung sino si Jesus. Katotohanan na sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus na kailangan nila na pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos na sila ay magkaroon ng pananampalataya na si Jesus ang tagapagligtas nila.